ICC. Samantalang ayan nga sila. Ang dami niyong investigation, ang dami niyong ginagawang inquiry, ang dami niyong ginagawang pagtatanong in aid of legislation, pero bakit ipinupush ninyo yung ICC? So, mahina kayo. Kayong mga mambabatas at mga politiko na nandyan, hindi nyo kaya na i-implement yung batas ng Pilipinas. All throughout ng pag-iimbestiga or pag-question kay dating Pangulong Duterte, at mapa-Senate man yan or mapa-Quadcom sa lower house, nakikita natin na may mga ways itong si Duterte na yung iba is gumagawa na lang siya ng senaryo, ng kwento, pagka medyo naiipit na siya. Okay? I'm not against Duterte. Okay? Nililinaw ko lang. I'm just sharing my observation and opinion on those matters na aking napapansin. And ito yung ilan sa aking mga napansin. And actually, yung video na ipi-play ko is another, kumbaga, former Supreme Court Justice ang nagsasalita, na si Attorney Carpio, kung saan yung observation, hindi observation ko lang, observation ng karamihan is ganun din yung observation niya. Kung ano po yun po yung isi-share ko sa video ito. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Ano man po yung mga nasabi ko sa content ko na to, it's all about my opinions na sa tingin ko, para sa akin, ay tama. Ngayon, kung para sa inyo, kaya may mali or may nasabi akong mali, please share it on our comment section. I'm very much open for any suggestion or clarification dito sa aking video nagawa. So yun nga po, marami ang naka-observe, and hindi lang si Attorney Carpio, yung former Supreme Court Justice natin, ang nakakapansin yan. Marami na po na mga ibang attorney, political commentator about dun sa style ni Duterte. And here is what I'm saying. When you heard the former president say that, sir? Well, it's good that he said let the ICC come here, but I think what he will do is he will go to the Supreme Court to stop it. He will get a TRO, because it's always been like that. At the last minute, he will put up a barrier, an obstruction. Like, for example, when he challenged Senator Trillanes, I will sign the waiver, but I will slap you first. And finally, Trillanes said, yes, okay, sign the waiver, you can slap me. And he refused to do it. So that's part of his strategy. So you don't think he was sincere? Well, I don't think he was sincere. Which is, observation ng karamihan. Di ba? Dahil, ano nga, kasi, totoo naman ano yung relevant nung pagsampal niya at paghingi niya ng kapalit. Di ba? Ang gusto lang naman mangyari ni Trillanes, patunayan mo na wala kang inililihim diyan sa bank account mo na yan. Pero bakit ka magre-resource into sampalin siya bilang kapalit ng pagsang-ayon mo? Di ba? And hindi lang yan. Marami siyang mga senaryo, mapa-Senate or House of Representative, na may mga senaryo siyang ginagawa pag medyo alanganin na yung magiging sagot niya. Marami siyang mga binibitawang salita na yung iba, well, kung marunong kang umintindi, alam mong nagjo-joke. Pero marami din yung mga sinasabi niya na palusot. And marami din siyang mga nabibitawang salita na parang yung iba sa mga sinasabi niya, especially nung mayor siya, sinasabi niya yung mga bagay na yon
to hinder, diba? Para maging warning sa mga gustong gumawa ng kalokohan. So, mahirap ma-determine kung ano yung totoo at hindi sa sinasabi ni Duterte. Bali, yun yung nagpapahirap sa kanila. Both sa Senate and dito sa Quadcom. Because his lawyers will tell him don't do it. And I think he's playing around up to now. He's been playing around with the House. He said, I will sign the waiver. But he said, oh, but you have to sign also waivers. So it doesn't mean anything. Diba? So, yan ay ginawa niya rin dyan sa House. Na kung saan, yun nga yung sinabi niya. Ano rin yung relevant, di ba? Bakit kailangan mag-sign ng waiver? Well, maybe. Di ba? Hindi naman natin sinasabing lahat ng mga nasa House, mga Congress na yan ay malinis. Hindi rin natin sinasabi na yung mga yan ay marumi, na yung mga yan ay may tinatago rin sa kanilang mga bank account. Di ba? But, ikaw yung tinatanong. Di ba? Why do you need to involve everybody? Well, maybe ang gusto lang mangyari rin ni Duterte, no? Mag-wave din kayo kasi oras na may na pumayag kayo, sigurado may mag-iimbestiga sa inyo. Mga tipong ganon. Diba? So, in a way, it is a palusot at the same time opens opportunity doon sa iba. Doon sa ibang gustong kasuhan, yung ibang mga congressman na nandiyan. But if we are going to focus on the issue at hand, which is siya, diba? Siya ang pinag-uusapan, hindi niya sinasagot ng diretsahan. Bagkos, naghahanap siya na kung gagawin ko, gawin nyo rin. So parang nangyayari, yung tanong sa kanya, ibinabalik niya sa lahat. Kung tutuusin, irrelevant yun doon sa kanya. Dahil siya lang naman ang tinatanong. Pero nakakaisip siya ng another way para madama yung lahat. Diba? Kasi nga, kung pumayag yung mga yan, sigurado, yung mga nakaayon sa kanya or yung mga kasamahan niya, magpa-file din dyan sa mga congressman. Was that kind of statements made by the former president that surprised you? Or was that is his, that's par for the course for him. He will say, okay, I will sign, but at the last minute he will say, you must also sign, which will prevent him from signing, because the others will not sign. So the aim really is what, sir? To say it but not do it? Well, yeah, that's it. In other words, I'm willing to sign, but because you don't want to sign, I will not sign. All right, but let's go to what he said. That challenging the ICC, come here tomorrow, start investigating, and if I'm found guilty, I can actually rot in jail. My question is, does that mean that the former president already submitted himself to the jurisdiction of the ICC? No, not yet. Because the ICC will acquire jurisdiction over him if they can arrest him. Because under the rules of the ICC, the trial will not proceed unless they have custody of the accused. So even if the warrant of arrest is issued, if he's not arrested and brought to the custody of ICC, there will be no trial. I see. So it's a little bit more complicated than actually just saying, come to the Philippines and investigate me tomorrow. Yeah, if they investigate. Kaya malakas ang loob ni Duterte na hamunin ang mga ICC. Diba? Kasi based sa explanation ni Attorney Carpio, only the authority of the Philippines ang pwede lang mag-submit or magdala kay Duterte sa ICC. Kasi kahit may warrant of arrest na yan, ang
mag-a-apply pa rin nun o magsiserve pa rin nun is ang mga authority ng Pilipinas. At ang ICC is maghihintay lang para ibigay siya dito sa ICC. Kaya malakas ang loob ni Duterte na hamunin ng ICC. Dahil alam niya, alam naman natin, di ba, na marami talagang alam sa batas si Duterte. Di ba nga, ang laging nagsasabi, mayor, prosecutor, teacher, presidente, congressman. So sa mga dinaanan niyang yan, more or less talagang, kumbaga, kahit nakapikit, alam niya kung ano yung mga isasagot niya at gagawin niya in terms of those accused na ibinabato sa kanya. In tomorrow, they still have to issue the warrant of arrest, and he doesn't have to honor that. I see. So wala pa pong jurisdiction na pinag-uusapan dito? No, the ICC has not yet acquired jurisdiction over the person for purposes of proceeding with the trial. But for purposes of investigating whether a crime has been committed, they have jurisdiction. The jurisdiction begins once an arrest warrant is issued and they take custody of this particular individual. Jurisdiction to proceed with the trial. I see. Okay. So, what could be the implication? What is the implication of what the former president said? Come to the Philippines, ICC, and investigate me tomorrow. Well, that's, I think that's propaganda, because he knows that tomorrow the ICC will not come here. And if the ICC comes here, they have to make a resolution first. The investigators cannot issue the warrant of arrest. It has to be approved by the chamber. And he doesn't have to honor that. He will make another excuse. And unless the ICC has physical custody of President Duterte, they cannot proceed with the trial. Walang jurisdiction pa ang ICC in terms of investigating or kung ano man yung gusto nilang gawin kay Duterte sa paglilitis na yan. Marami pa silang prosesyong dadaanan. At we're talking of the process bago pa lang sila makapunta or magawa yung gusto nilang gawin. Kaya paano pa yung mga ika-counter nila Duterte. Di ba? So, kung ano man yung mga pinaplano nung mga gustong makulong or masintensyahan itong si Duterte, mahaba-haba pa po yung inyong tatakbuhin. Mahaba-haba pa yung inyong mga kailangan gawin. Baka kinain na ng lupa si Duterte, hindi pa maimbestigahan ng ICC yan. Diba? Kasi nga, based the explanation ni Atty. Carpio, pangitang-pangita na hindi basta-basta ganun yung gustong mangyari ng mga taong nagpupush na maimbestigahan na or makialam na ang ICC. Okay? And take note, okay? According to Atty. Topacio, even USA is not a member of ICC. Na ipaliwanag yan ni Atty. Topacio. So, which means, bakit? Kasi it shows, parang ipinapakita mo na if this kind of agency, okay, or organization ay pumasok sa inyong bansa, pinapakita mo na lang na hindi umiiral ang batas ng bansang yon para makialam yung mga taong outside your country. Di ba? So, I don't know bakit pinupush yung ICC. Samantalang ayan nga sila. Ang dami yung investigation, ang dami yung ginagawang inquiry, ang dami yung ginagawang pagtatanong in aid of legislation, pero bakit ipinupush ninyo yung ICC? So, mahina kayo. Kayong mga mambabatas at mga politiko na nandyan, hindi nyo kaya na i-implement yung batas ng Pilipinas. Bakit kayo gumagawa ng mga in aid of legislation and hearing na ganito, na bandang huli, tatakbo kayo sa international court? Di po ba? Yun yung aking tanong din.
Di ba? What for pa na nandiyaraan kayo at meron kayong mga ganitong hearing, ha? Na hindi nyo naman pala pwedeng gamitin para maipa-implement dun sa mga taong tingin nyo akusado na or suspected sa mga ganyang bagay. Na samantalang wala naman na sa power itong si Duterte. At agmumukha lang kayong pinaglalaruan ng tao. Aminin natin sa hindi, ganun yung lumalabas sa mga nangyayaring hearing na to. Na nagigain lang ng popularity si Duterte at yung mga gustong pumapel na mga congressman and ibang mga politicians is nabibigyan ng spotlight dahil nakikita ng taong bayan dahil publicly ang ginagawang hearing. So marami ng hearing, ano na yung susunod? Di ba? Kailangan yung pala mag-i-end up din kayo na humingi ng tulong sa ICC. Di ba? So nagsasayang lang ng oras, pera, resources dahil sa mga ginagawang yan na ang nagiging focus nyo ngayon is ang ICC. Di ba? Sa ICC pa rin kayo tatakbo. So, I hope doon sa mga makapanood nito, wag niyo pong isipin na pro-Duterte ako or anti-Duterte ako. I'm just sharing my thoughts based on what I see, I heard, I watch, and may pinapakita ako sa inyong video na pagpapatunay na yung aking nakikita at naoobserbahan sa mga nangyayaring yan, similar doon sa ibang tao na masasabi nating mas nakakaintindi ng batas. So, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.